Yes, this is a pleasant day para sa atin, and it's always good to come on site for the sake of those who are worshiping with us online. I am beginning to enjoy again yung pagpunta rito, tapos nandun ang daming liwanag dito sa ating chapel, tapos nandito ang mga tao. Alam ko, nakangiti sila kahit hindi ko nakikita dahil naka-mask at saka naka-face shield. Pero malawak po ang aking imagination. Kaya alam ko, parang basa ko ang inyong mukha, ang inyong mga puso, that this is a time to smile, this is a time of celebration. Sapagkat alam natin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. In your presence, there is fullness of joy. In your presence, there is fullness of joy. I believe that the world is getting darker and darker. Lalong dumidilim po ang ating mundo at lalong nakakatakot ang mga pangyayaring nakikita natin. At ang ilang mga symptoms po ng kadiliman na to ay nakikita natin halimbawa sa isang report, yung tinatawag nilang broken heart syndrome. Broken heart syndrome. Naintindihan niyo yung broken heart. Maraming pangyayari that breaks your heart, that are heartbreaking. Ito pong broken heart syndrome na ginamit nila sa US has steadily risen over the last 15 years. This condition, nang tawag nila rito, is stress cardiomyopathy. Halos di ko ma-pronounce eh. Reflects a temporary weakness in the heart muscle due to a surge in stress hormones. Imagine that, mga nurses, mga counselors, mga doctors. In rare cases, this stress cardiomyopathy pwedeng makamatay. Kaya mag-ingat sa maraming mga stress sa buhay. Isa pa pong sign of darkness sa ating kapanahunan. Alam po ba ninyo ang response ng ibang mga psychologists and psychiatrists dito sa broken heart syndrome? Gumagawa po sila ng mga rooms na maraming gamit. At para ma-relieve ka ng stress mo, kunin mong mga gamit na yun, babasagin mo, ibabato mo. Kaya kung makakita ka ng rice cooker, ng palayok, and everything, you throw it away. Mare-release daw ang iyong stress. Another sign po ng dark times ay ang report ng Squid Game ay naging highest rating show po ng Netflix. Hindi ko alam kung buong this year. I have not watched it yet, but I plan to. Naunahan po kasi ako na-track po kasi ako sa kay Miss Dentist at saka kay Chip Hong Kaya nauna yun But anyway, bakit naging sikat ito? Kasi reflective ito ng ating kapanahunan. Mga desperado, mga adult, competing in a deadly children's games. Bakit? Baon sila sa utang. Kaya grabe ang stress na nararanasan. It's a time of darkness. Bakit? Ang planetang ito, ang pinapanginoon ay si Satanas, the God of this world. And the ruler of this world ay si Satan mismo. No wonder, dahil siya ang king of deceiver, the father of lies, ang daming nadadaya at nagdidilim ang ating kapanahunan. Kaya nagkakaroon po ng kapigatian, nagkakaroon ng maraming pagsubok, ng maraming mga tukso. At alam po ba ninyo? Sign po ng darkness ng ating kapanahunan. Ang pagsisinungaling ngayon ay pwede nang maging isang trabaho. Bilang isang troll, di ba? To promote this and promote that, and attack this and attack that, even though alam nila na hindi totoo. Signs of the times na nakikita natin. At kita po natin ang darkness sa mga panganib nating sinasalubong.
Can you imagine 17 missionaries, kasama of course yung ibang mga anak nila maliliit? Mga infants pa. Pumunta sila ng Haiti. Dahil nagkaroon po ng matinding earthquake doon, 7.2 noong August. Andun sila para tumulong in behalf of an organization. Anong ginawa ng mga gangster? They kidnapped the 17 missionaries. And they are demanding $1 million for each of them. The world is getting darker and darker. Romans 13 tells us more about the dark world we're living in. Sabi po ng Romans 13, this is all the more urgent. This is verse 11. This is all the more urgent, for you know how late it is. Sabihin nyo, how late it is. Time is running out. Wake up. For our salvation is nearer now than when we first believed. The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day. We must live decent lives for all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy. Instead, clothe yourself with the presence of the Lord Jesus Christ, and don't let yourself think about ways to indulge in your evil desires. Manalangin po tayo. Dakila naming Diyos, siniaalay po namin ang pangangaral ng inyong salita na gamitan ng iyong Holy Spirit sa pangungusap sa amin, sa pagbibigay ng hamon, ng conviction, at sa pagbabago ng mga buhay. In Jesus' name, amen. Amen. Meron pang isang awit na sinulat ni Tim McGraw. Na ang pangalan ng title ng awit ay Live Like You Were Dying. Mabuhay ka parang alam mong mamamatay ka na. Yung pa parang sinasabi niya na nung makita mo result ng mga x-ray, alam mong malapit ka nang mamatay. Kaya sabi niya, kung ano ang aking gagawin, ginawa niya ito, ginawa niya noon. Bandang huli, meron po siyang sinabi na dapat gawin ng isang taong who live as if you're dying. And I loved deeper, and I spoke sweeter, and I gave forgiveness I'd been denying. And he said, someday I hope you get the chance to live like you were dying. Mas tumamis ang aking pagmamahal. Medyo nawawala yung ano dito, no? Bakit kaya? Tumamis yung aking pagmamahal. Pati ng aking pagsasalita. Yung pagpapatawad na matagal kong itinanggi ay binigay ko na rin sa wakas. Sana isang araw, mabuhay ka sa isang paraan na parang alam mong malapit ka nang mamatay. Another man, si Randy Posk, professor siya sa Carnegie Mellon University ng computer. Tapos nainyayahan sila, kasama ng kanyang mga kasama, na magbigay ng lecture. At doon sa lecture na yon, isipin nila that it is the last lecture of their life. There will not be any other lecture afterwards. Eh, ang problema, bago mag-lecture si Randy, natanggap niyang result ng diagnosis niya. Meron siyang pancreatic cancer at malapit na siyang mamatay. In fact, makita niyo yung age niya dyan namatay siya noong 2008. Kaya nung mag-lecture siya, na last lecture, alam niyang mamamatay na siya. Oh, the lecture was a blockbuster. And he wrote a book, The Last Lecture. And it sold 10 million copies in a short period of time.
Ito po ang mga example na ito, isang panawagan sa atin. Madilim ang sanglibutan. Sabi ko nga po rito, this is a world of darkness. Because of Satan-inspired deception, disease, discouragement, disasters, despair, death, and destruction. Ang dilim po ng mundo. Dahil maraming madidilim na pangyayari na galing mismo sa paraan ni Satanas, ang pandaraya, ang karamdaman, ang discouragement, ang mga sakuna, ang kawalan ng pag-asa, kamatayan, at pagwasak. At alam ko po, yung kadilimang ito, lalo pong magdidilim at kakapal, samantalang patagal ng patagal at malapit na tayong dumating sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. So the question, how can we defeat the deadly darkness around us? Paano ba tayo pwedeng manaig sa nakamamatay na kadiliman na sumasakop sa atin? I think we need decisive and heartfelt resolutions to defeat the darkness around us. Kailangan po natin ay talagang decisive. Kailangan po talaga natin ng heartfelt na mga resolution ng buhay, ng mga desisyon na gagawin natin ito. Number 1, 4 lang po ito. Resolve to watch vigilantly. Resolve to watch vigilantly. Ano po sabi ng verse natin? This is all the more, tingnan po niyo yung naka-underline, more urgent, for you know how late it is. Time is running out. Sabihin mo sa katabi mo, wake up. For our salvation is nearer now than when we first believed. Grabe po mga one, urgent, late, running out. Time to wake up. Gets mo bang sinasabi ni Paul? Alam niyo na ba kung paano mahuli at malate? Ang flight mo, 10 o'clock in the morning. Dapat naka-check-in ka na. The latest is 9 o'clock in the morning. Abay, 8 o'clock nasa Caloocan ka pa sa Victory Mall. Nag-grab ka. At sinabi mo, daan ka sa pinakamabilis na daan. At pagdating mo doon, malapit nang mag-close ang check-in. It's 10 to 9. Bababa ka pa, babayaran mo pa ang Grab, at pagkatapos pipila ka pa, i-x-ray pang mga gamit mo, tinatawag na last 2 minutes at magko-close na ang check-in. Time is running out. It's already late in the day. Kaya ang sabi ni Paul, magbantay ka. Isang marubdob na pagbabantay. Watch vigilantly. Watch vigilantly. Watch the times and the season. Kung nasaan tayo ngayon, pansinin ninyo ang ating kapanahunan. Kung anong oras nasa kasaysayan ng sanglibutan. Napaganda po ng sinabi ng Biblia ukol sa tribe ni Issachar. 1 Chronicles 12:32. Ano pong sabi? From the tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. Grabe, ang laki ng pamilyang ito. And these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to take. Ito po yung mga leader na naintindihan nila ang panahon, kung anong panahon na, kung anong dapat gawin. Don't we have leaders? Don't we need leaders who understood the signs of the times? Kailangan po natin ng ganito. Matthew 16:3, ganito pong sinasabi ng ating Panginoon. He replied, oh, you know the saying, red sky at night means fair weather tomorrow, and red sky in the morning means foul weather all day. You know how to interpret the weather signs in the sky, but you don't know how to interpret the signs of the times. Abay, pagtingin nyo sa langit, alam nyo ko, uulan mamaya. Pagtingin nyo sa langit, ay, magandang araw ngayon. Bakit alam nyo tingnan ang sign ng kalangitan, pero hindi nyo naintindihan kung anong sign ng ating kapanahunan?
Alam po niyo yung Bible prophecy? Mas matindi pa kaysa Pag-asa. Di ba ang Pag-asa pag nag-announce sila? Signal number 2 sa Metro Manila, so canceled ang classes, tapos ang init pala sa lugar nyo. They make mistakes, di ba? But when it comes to Bible prophecy, sigurado kapatid, walang pagkakamali. Maasahan. With devastating accuracy. Kaya yung sinasabi po ni 2 Peter na minsan tinalakay natin the other Sunday, nasabi ng mga mockers, ng mga nag-aalipusta, nasaan ang sinasabi niyong pagbabalik ng Diyos at katapusan ng mundo? Dumating na ang panahon, nagpalipat-lipat na hundreds of years. Nasaan siya? Wala naman. Sabi ng ating Panginoon, understand the season. Maybe not just the time kung anong oras na ba, kundi yung kapanahunan nito ng kadiliman. Sapagkat alam natin, pinag-aralan natin ng rapture po ay signless, walang tanda. It can happen anytime. Pero alam natin yung 7-year tribulation and then after that, bababa na ang ating Panginoon Jesus, itatatag niyang kanyang harian. Alam natin may sign yun. At yung 7-year tribulation, ang daming signs. Alam niyo kapatid, pag nakikita mo na yung nangyayari, 7-year tribulation, at parang itong panahon natin na, don't you think it's a time na mag-isip-isip ka, posible bang kami ang rapture generation? Posible bang kami yung hindi na mamamatay? Pag tinatanong ka, gaano ba kalapit ang pagbabalik ng Panginoon para sa inyo? Sigurado, may sasagot mo, it's nearer than when I first believed. Every day, it's getting nearer, di ba? Kaibigan, hindi ko po may papangako sa inyo na magra-rapture na o babalik na si Lord bukas or this year. Pero hindi ko rin pwedeng may pangako sa inyo na hindi pa siya babalik. Because He can come anytime. Sabi niya, wake up! For our salvation is nearer now than when we first believed. Sabi niya, teka muna, Pastor. Ano yung salvation is nearer? Malapit ng kaligtasan natin. Hindi ba ligtas na tayo? Anong salvation is nearer? Di ba sinasabi natin we are already saved? Ulitin ko po rito yung sinabi ko nung mga nakaraan at sa ating Zion Institute of Leadership. Meron po kasi tayong tinatawag na the tenses of our salvation. Okay? The tenses of our salvation. Meron po tayong tinatawag na past tense ng ating kaligtasan na sinasabi natin, naligtas na ako, ligtas na ako. Pero meron po sinasabing present tense. Ako'y inililigtas pa lang. At meron tayong sinasabing future tense. Ako'y maliligtas pa. Sabi niyo, Pastor, anong ibig sabihin yan? Ganito po yan. We can put it this way, yung ating tenses. Past, I have been saved from the penalty of sin. Ako'y ligtas na sa kaparusahan ng kasalanan. Dahil tinubos na ako ng Panginoon. Binayaran na niyang kasalanan ko. Hindi na ako pupunta sa impyerno. Okay? Present, I am being saved from the power of sin. Di ba makapangyarihan pang kasalanan ngayon? Ang daming tukso. Kung kailangan, itulungan ka pa ng Panginoon para magtagumpay ka sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang ating sanctification. And then in the future, I will be saved from the presence of sin. Darating ang panahon, pagdating ng Panginoon o sa ating kamatayan, I hope mauna yung pagdating ng Panginoon na hindi na tayo mamatay. Pati presence ng kasalanan at ng manunukso ay wala na at ang buhay mo'y kumpletong nabago na, mga kapatid. Our salvation is nearer refers to the future of our salvation. Nung ikaw ay nasa presence na ng Panginoon, nasa lugar ka na wala nang manunukso at wala nang kasalanan. Yun ang sinasabi ni Paul, our salvation is nearer now than when we first believed. So watch vigilantly,
Secondly, resolve to war valiantly. Magpasya ka na makikibaka ka ng may tapang at lakas ng loob. Valiant warrior. Tayo po'y nasa digmaan, mga minamahal na mga kaibigan. I'm sure alam nyo na ito. Nararamdaman natin ang pagkikidigma natin. Meron tayong kalaban that is out there to get you. Meron tayong kalaban na gustong-gusto kanyang bumagsak. Gusto-gusto kanyang matisod. Gusto-gusto kanyang dumapa. Gusto-gusto kanyang mawala. At gusto-gusto kanyang magwala. At tayo nakikibaka sa kanya. Hindi lamang po nakikibaka laban sa virus ng pandemic, but the evil one and the evil around us. Ulitin po natin ang pagbasa sa verse 12. Anong sabi? The night is almost gone. The day of salvation will soon be here. Pero ito, remove your dark deeds like dirty clothes. Hubarin mo na. Tanggalin mo na. Rid off, ang sabi. Yun po salitang remove or rid or tanggalin o hubarin, to cast off sa ibang translation. Ang ibig mo sabihin nito ay sinasadyang paghubad, pagtatanggal. Intentionally, deliberately, purposively. At pag tinanggal mo yan, permanently and significantly. Decisive action. Sabihin mo, Lord, itong gawain ito, itong buhay na ito, hindi na bagay sa akin. Huhubarin mo. Sabi po sa TPT, we must once and for all strip away what is done in the shadows of darkness. Yung ginagawa mo sa kadiliman. Hubarin mo na. Tanggalin mo na. Ano po itong darkness na to? Sabi po sa Ephesians 5:8, ang tindi po ng isang translation, for once, you were full of darkness. Minsan puno kayo ng kadiliman sa inyong buhay. Pero sa ibang translation po, sa NIV, sabi niya, for you were once darkness. Dati ikaw, madilim ka. Hindi po sinasabi rito na ikaw ay maitim o negro, di ba? Pero ang description po ng ating old nature, very dark. Minsan ganyan kayo, ang sabi ni Paul. At yan ang dahilan kung bakit nagiging madilim ang mundo sapagkat madidilim ang buhay ng mga tao. Anong sabi po sa 2 Timothy 3? But mark this, there will be terrible times in the last days. Sa ibang translation, there will be critical times. Sa iba, there will be difficult times. So terrible, difficult, dangerous times in the last days. Bakit? Hindi po natin mababanggit lahat dito, pero ang dami po niyan. Ang babanggit ko lang po, madilim ang sanglibutan at mapanganib ang darating na panahon. Bakit? Dahil sa maling pag-ibig. Forbidden love. Ano po yon? Lovers of themselves. Masyadong mahal ang sarili ng mga tao. Lovers of money. Tapos bandang huli, ano po sinasabi? Lovers of pleasure. Rather than lovers of God. Ba yung lahat ng maling pag-ibig, yun ang ginawa? Yung tamang pag-ibig, yung love of God, yun ang nawala. Kaya napakadilim ng ating sanglibutan ginagalawan. At alam po nyo, nung sabihin ni Paul na, you are darkness, you are full of darkness, ang tinutukoy po niya yung dating likas natin. Alam mo, pag hindi ka pa Kristiyano, you have only one nature. Pero pag naging anak ka ng Diyos, you now have two nature, ang bigay ng Holy Spirit, the new nature. At alam nyo na, kung alin ang pinapakain mo ng gusto at inaalagaan mo, yun ang magdodominate sa buhay mo.
Pag pinapakain mo yung bagong likas sa salita ng Diyos, sa pag-worship, sa pagkikinig ng kanyang ng Christian music, sa pakikipag-cell group, you're feeding the new life, the new nature. Yan po ang magdodominate sa buhay mo. Pero pag ang pinapakain mo, yung dating ikaw, mapapansin nila ng iba, parang hindi nagbago to Yung old nature pa rin ang andyan. Di ba? Yung old nature pa rin ang andyan. If you don't believe that you still have the old nature kasi bumait ka na talaga, tanungin mo lang yung malalapit sa iyo. Sabihin mo, nasa akin pa bang old nature? Lahat naman po tayo, merong nakaraan, di ba? Meron tayong gustong gawin dati na hindi tama. Meron tayong bagahe. Para tayong si Chief Hong, di ba? Meron siyang madilim na nakaraan na dala-dala niya na hindi niya maipagtapat. Na lumaya lang siya ng kanyang ilantad kay Miss Dentist. Huwag po niyong hanapin yun, okay? Mabuti na lang meron siyang Miss Dentist na handang-handang magtiis at matyagang nakikinig at naghihintay. Kaya siya lumaya. Pero hindi ko ganong gusto yung anong yon. Kasi ang unang nag-propose, babae. Diba? Sabi ng isang tao, wala naman talagang totoong kadiliman Ang kadiliman ang ibig sabihin ay ang kawalan ng liwanag, the absence of light. Ano ba yung sinasabi mong madilim na lugar? Papasok dyan ang taong may dalang liwanag, biglang mawawalang kadiliman na tinatawag Can you imagine kung bawat isa sa inyo, taglay natin ang liwanag ng ating Panginoon, tapos pupunta tayo sa isang madilim na lugar, tayong tagadala ng liwanag sa ating sanglibutan na ginagalawan. When we walk in the light, you will notice that darkness has no place. Mga kaibigan, resolve to watch vigilantly and to war valiantly. Pangatlo, resolve to walk virtuously. Ito pong basic outline na to ng tatlong yan ay galing kay David Jeremiah. Of course, the message ay, gawa ko talaga, resolve to walk virtuously. Yun po salitang virtue. Yung salitang walk, ginagamit po sa Bible, sa ibang translation, nang ibig lang po sabihin, live. Mabuhay ka. Sa ganitong kaparaanan. Nung sinasabing mabuhay ka ayon sa virtue ng isang tunay na anak ng Diyos, sabi po rito sa verse 13, tingnan natin, because we belong to the day. Kaibigan, bahagi tayo ng liwanag ng araw. Okay? We must live decent lives. Sabihin nyo, decent lives. For all to see. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness, or in sexual promiscuity and immoral living, or in quarreling and jealousy. Walk properly. Walk decently. Walk appropriately. Lumakad ka at mabuhay ka bilang anak ng Diyos, bilang templo ng Espiritu Santo, bilang liwanag na kinalalagyan ng Panginoon. Ikaw, ang dapat buhay natin ay pang-araw. Huwag naman kayong panggabi. You know what I mean. Huwag ka namang masyadong mahilig sa kadiliman. Di ba? Dapat tayong magliwanag. We must live honorably surrounded by the light of this new day. Sabi po ng isang translation. Napansin po ninyo, mayroong 3 kasalanan ng sabi niya dapat nating hubarin at mawala na sa atin. Ano po yung 6 na kasalanan na yon? Wild parties, drunkenness, sexual promiscuity, immoral living, quarreling, and jealousy. Yung mga taong ang hilig ay walang taros na pagsasaya. Yung iba sa atin, ang dating buhay nyo ay mahilig talaga kayong uminom. Huwag na kayong magtaas ng kamay. Si Lord naman ang nakakaalam sa dating buhay natin
Pero meron pong dalawang kasalanan dito na magkamag-anak ukol sa sexual sin, yung sexual promiscuity at saka immoral living. Alam po ba ninyo na kahit nung panahon, sa panahon ng pandemic, dumami masyado ang bumibili o nanonood ng pornographic movies? Dumaming gusto. Porn industry has grown tremendously. Tapos nandyan pa rin ang issue ng LGBTQI. Madilim. Pero dapat ang anak ng Diyos, sapagkat ikaw ay nasa liwanag, sapagkat ikaw ay anak ng Diyos, templo ka ng Espiritu Santo, hindi ka dapat gumawa ng mga bagay na alam mong sisira sa iyo at alam mong magpapahiya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. We should not participate in anything that will ruin our lives and embarrass the name of the Lord Jesus Christ. Kaya ang sabi, put on the shining armor. Tanggalin mo yung dating pagkabuhay, sabing ganoon. Magdamit ka ng tamang damit ng kabutihang asal. Na para pag ang pag-araw, halimbawa, pagkaligo mo and then magdadamit ka, you know yung damit na isusuot mo, bagong maghapon na yon, presentable siya, haharap ka kahit kanino. Dapat ganoon ang buhay ng isang anak ng Diyos. Tamang buhay, tamang pananamit. Make no room for the flesh. Remember, don't forget, you are the temple of the living God. You are in the presence of God. You were bought with a price. Binili ka ng mahal na dugo ng ating Panginoon Jesus. We are the light of the world. We are children of God. Live as children of light. Resolve to magpasya ka ng matinding pagpapasya. Watch vigilantly, war valiantly, and walk virtuously. And pangapat, resolve to work vigorously. Resolve to work vigorously. Magtrabaho ka ng buong lakas at buong sipag. With vigor. With vigor. Tingnan po natin yung verse. Sabi, wake up. That calls for work, di ba? Tapos ang sabi po sa verse 12, remove your dark deeds like dirty clothes. And then ang sabi, put on the shining armor of right living. Magdamit ka ng bagong damit ng kaliwanagan. Because we belong to the day. So we must live decent lives for all to see. Don't participate. Ito po'y panawagan lahat sa isang tamang pamumuhay at talagang masipag na paggawa at paglilingkod sa Panginoon. Tama po itong sinasabi nila, walang tamad na anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos ay talagang punong-puno ng gawain at aksyon. Di ba? Sabihin niyo, Pastor, nasaan dyan ang good works? Tingnan po niyo Matthew 5:16, sa mga taong tinatawag na liwanag ng nasa araw sila at liwanag sila ng Panginoon. In the same way, let your light shine before others. Bawat isa sa atin ay liwanag na binigyan ng Diyos. Let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Sapagkat tayo nasa liwanag, sapagkat we belong to the day, we must shine our light sa magitan ng mabubuting gawa. Ano po itong mabubuting gawa na to? We are called, dalawa lang i-highlight ko nito ng mabuting gawa. Number 1, witness powerfully and worship passionately. Witness powerfully and worship passionately. Palagay ko ang isang pinakamabuting gawin, dapat gawin ng mga anak ng liwanag, mga templo ng Espiritu Santo, mga iniligtas ng Panginoong Jesucristo, ay maging magandang testimony ang ating buhay sa ibang tao upang ma-attract sila sa Panginoon na ating sinasamba.
at pinapanginoon. Di ba? Put on the shining armor of right living, ang sabi po rito. Nagbukas na po, nagsimula na yata ang NBA. At ang inaasahan po nilang magiging MVP this year. Biro mo, nagsisimula pa lang, may hula na sila kung sinong magiging MVP. I see, I cannot pronounce his name, Luka, Doncic? Sabi nila, malamang siya magiging MVP. Sabi niya, nasaan na si Steph Curry? Nasaan na sila? Basta yun po sinasabi. Pero may mga ginawa itong si Luka na nakakaloka. Ang galing. Meron po siyang isang bahay na kung nasaan ang maraming mga bata na may problema, nag-ipon siya ng maraming mga regalo for 80 children at pinadala niya lahat doon. Sa Children's Health in Dallas. Naku, mga inilagay po niya, naku, napakatindi. Mayroong mga Jordan shoes, mga drawstring, mga bag, hoodie, socks, food. Kung tatanungin mo yung 80 children na yan, palagay mo sinong MVP. Hindi na nila hihintayin kung ang katapusan ng NBA championship, di ba? Alam nila kung sinong MVP. Alam mo, when you work for the Lord vigorously, at marami kang natulungan at marami kang nasharean, para sa kanila, you are the MVP. Wala silang pakialam sa PBA at saka NBA. Di ba? Para sa kanila, ikaw ang larawan ng mabubuting gawa. Alam mo, pag naririnig natin ng ganitong mga pananalita, sana matulad tayo kay Samuel. Nung kausapin siya ng Panginoon, ang sabi niya, Samuel, Samuel, 3 beses niyang tinawag. Bandang uli, sinabi niya, Speak, Lord, for I am listening. Meron ba sinasabi si Lord sa inyo, samantalang naririnig niyong ganitong mga bagay? Speak, Lord, for I am listening. Dapat matulad tayo sa sinabi po ni Isaiah nung tawagin siya ng Panginoon, di ba? Sinong ipadadala ko doon? Ang sagot ni Isaiah, Here am I, send me. Nandito po ako, ipadala mo ako, Panginoon. Alam ko po, marami tayong nagagawa sa computer at saka sa cellphone. Pero napansin ko, kaya pinipilit kong mag-on-site kayo. Hindi kita makamayan, hindi kita malapitan, hindi talaga kita mangitian sa harap ng cellphone. Later on, I could not hug you sa cellphone. You cannot feel what I feel sa cellphone. Because we are meant, kung sinasabi po ni Blaise Pascal, there is a God-shaped vacuum in the heart of man. Nang Diyos lang pwedeng mo po, meron din pong people-shaped vacuum. Gusto nating makita ang bawat isa. Because we were not meant to be staring at the screen of our cell phone and our computer. Shine the light of Jesus. Share the gospel of love, the gospel of salvation sa ibang mga tao. The darker the room, the more obvious and powerful the light. The greater the need, the greater the opportunity. The higher the mountain, the harder the climb. Yeah, medyo mahirap ngayon. Malaking pangangailangan, mataas ang bundok. Pero dapat we should work vigorously. We should witness powerfully. Yun po sinasabi ng Acts 1:8, when the Holy Spirit has come upon you, you will be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Secondly, worship passionately. Kung sasamba ka rin lang kay Lord, lagyan mo naman ng konting apoy. Huwag ka namang sumamba kay Lord na walang focus.
walang init. Na kahit nalhin natin dito ang mga sikat na mga awit, yung iba sa atin, hindi talaga makakaawit eh. Para kayong nag-aanda sa embalsamador, hindi sa rapture. Pag ganun, di ba? Lagyan natin ng init ang ating pagsabi, bigyan natin ng focus. Gusto ko po yung sinabi ni Saint Augustine. Alam niyo si Saint Augustine? Yung sa kanyang confession, na pagkatapos niyang matinding kasalanan, ng siya'y bata pa, at the age of 16, ay meron na siyang kabit, meron na siyang mistress. And then nakakilala siya sa Panginoon. Tapos na-discover niya, sabi niya, Lord, nilikha mo ang aming puso para sa iyo. At ito'y walang kapahingahan hanggat di nagpapahinga sa iyo. For yourself you have created us, and our heart is restless until it rests in you. But here is another one that I love to quote. Pwede po tayong tumayo as we read this. To fall in love with God is the greatest romance. To seek Him is the greatest adventure. To find Him, the greatest human achievement. Alam mo, ang pagsamba, expression ng ating love. We tell Him, Lord, we adore you, we love you. We lay down our lives for you. We give up to you everything. We surrender all to you because we love you. As I said, hindi ko may papangako sa inyo na si Lord babalik na sa susunod na mga araw, pero hindi ko rin may papangako sa inyo na hindi pa siya babalik. So, ang panawagan sa inyo, mag-ingat, magbantay, mabuhay, sumamba ng maalab, magpatotoo, mag-share ng buong pag-ibig. Kung kinausap ka ni Lord sa araw na ito, and I thank you kahit na umulan dumating ka, I'm sure talagang gustong-gusto mong ipakita kay Lord na, Lord, I love you, I want to adore you. Kung gusto mong, kung kinausap ka ni Lord ngayon, and you're telling the Lord, yes, yun pong gusto kong gawin. Pwede itaas mong kamay mo sa Panginoon like this. A sign of love for Him, of surrender to Him, expressing your adoration for Him, and telling Him, Lord, I'm willing, handa po akong paggamit sa inyo. Sapagkat alam kong malapit na, I want to serve you more vigilantly, passionately, vigorously sa aking buhay. Lord, nakataas po ang aming kamay sa inyong harapan. Taglay po rito ang laman ng aming puso. Salamat kami naging anak mo. Dinala mo kami sa liwanag. May katiyakan sa buhay na walang hanggan. Templo ng Espiritu Santo. Kami ang liwanag na nilagay mo sa isang madilim na sanglibutan. Lord, help us to shine brightly sa aming pag-witness, sa aming pag-worship. At sa lahat ng mga anak mo, ng puso nila ganito, Lord, dalangin ko na lalo mong pag-alabin ang pag-ibig nila para sa iyo, Panginoon, para sa kanilang puso. And I pray, Lord God, that your favor, your blessing, your protection will be upon each one of them, those who are here on site and those who are worshiping with us online. We declare your favor and your goodness upon them. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon.